Isang fresh animation, solid na storyline, at bagong perspective sa nangyaring Marineford War. Recently nga nilabas na itong special episode ng One Piece na may title na One Piece Fan Letter. Grabe nga yung impact neto sa mga fan ng One Piece dahil yung rating nga neto napakataas. Ang rason nga sa mataas na rating na to hindi lang naman dahil sa animation at mala cinema na effects, bagkos dahil sa fresh perspective ng episode na to sa nangyaring Marineford War. At syempre dahil na rin sa napaka-solid na storyline. Bali ito nga yung pag-uusapan natin sa video na to. I-review nga natin itong nangyaring One Piece Fan Letter. At para umpisahan nga itong topic natin unahin na nating i-explain kung canon o non-canon ba itong One Piece Fan Letter. So marami nga ang nagtatalo kung canon ba o non-canon itong napanood nating fan letter. Para sa akin nga non-canon itong episode na to. Pero sa ilan pwede nyo pa rin naman itong i-consider as canon since wala namang nasagasaang storya sa main storyline. Sa tingin ko nga mas nadagdagan pa neto yung depth o lalim ng mga miyembro ng Straw Hat Pirates dahil sa One Piece fan letter na to. For example na lang itong scene ni Sanji kung saan narinig niya na nagtatalo ang ilang marines kung sino nga ba sa tingin nila ang pinakamalakas na swordsman. Wala ngang alam sa context bigla ngang sumingit itong si Sanji sa usapan na to at sinuggest niya na bakit wala daw si Blackleg Sanji sa pinagpipilian ng mga marines na to. Nung marinig nga ito ng isang marines ang nasabi lang niya mas mataas pa daw yung bounty ni Zoro kesa kay Sanji. At ito nga yung depth na tinutukoy natin dahil mas nagkaroon nga tayo ng ibang perspective sa kung bakit ganun na lang kagigil itong si Sanji na mataasan ang bounty ni Zoro. Kumbaga pwedeng ang maging isa sa rason kung bakit gigil si Sanji dahil sa nasaktan siya sa moment na to. Ang isang example pa nga itong kasikatan ni Brook during 2 years time skip. Yes, may idea nga tayo na sikat si Brook to the point na meron pa siyang mga sold out concert. Pero during nga sa One Piece fan letter dito natin nalaman na meron pala talagang fan si Brook na sobrang patay na patay sa kanya. At ito nga yung additional depth sa karakter ni Brook. Dito nga natin marirealize na totoo ngang sikat talaga si Brook. Anyway, gaya nga ng nabanggit natin sa One Piece news video natin, itong One Piece fan letter nga base sa One Piece novel Straw Hat na inirelease in 2017. Yes, I admit na nakuha ng One Piece fan letter yung nilalaman ng novel na to. Pero ang tanging naiba nga lang yung main character. Dahil kung sa One Piece fan letter nga ang naging bida itong Mini Nami, sa One Piece novel Straw Hat naman originally na isang lalaki ang bida. Lalaki na nangongolekta ng mga wanted posters ng magagandang pirata. So basically parang mini Sanji yung original na bida sa One Piece novel Straw Hat. Kaya naman nakakatabangan ang puso na hindi ito sinunod sa anime dahil magmumukhang ang pangbastos yung magagawang story at hindi ganito ka-classic na may vibes ng isang indie film. At speaking of bida ang mga pangunahing karakter nga sa One Piece fan letter itong nabanggit ko na si Mini Nami at itong dalawang magkapatid na marines. So pag-usapan nga natin sila isa-isa. Unahin na natin itong si Mini Nami. Ang point nga ng storya kung bakit may title ito na One Piece fan letter dahil kay Mini Nami. Nagsulat nga siya ng letter para kay Nami. Bakit? Dahil sobra nga siyang inspired kay Nami. Since kahit wala nga daw devil fruit si Nami or lakas na similar sa mga kasamahan niyang mga lalaki, kaya daw netong sumabay bilang pirata gamit lang yung talino neto. Ang goal nga ni Mini Nami sa storya na to ang maihatid mismo kay Nami yung sinulat niyang letter bilang fan niya. For context lang yung storyline nga neto nangyari during Sabaody Archipelago arc. Specifically yung muling pagre-reunite ng Straw Hat Pirates pagtapos ng 2 years time skip. At since alam nga netong si Mini Nami yung hidden message ni Luffy patungkol sa 3D2Y, alam nga niya na sa araw na to muling magkikita-kita ulit itong Straw Hat Pirates. At since hindi nga makukompleto ang isang storya kung walang problema, ang na-encounter ngang problema netong si Mini Nami yung pagkawala ng fan letter niya. So napunta nga ito sa isang marines na main character din para sa episode na to. Masasabi nga natin kasama sila sa main character para sa One Piece episode na to dahil nag-focus nga rin sa kanila yung istorya. Yung tinutukoy ko nga itong dalawang magkapatid
magkapatid na Marines. Basically mas mataas ang ranggo nitong mas batang Marines kesa sa kuya niya. At ito nga yung masasabi kong pinaka-climax ng istorya na to. Yung kwento patungkol sa magkapatid na Marines na to. Dahil nagbigay nga ng context sa kung ano yung relation ng dalawang to. Yes, magkapatid sila. Pero itong mas batang ang Marine lagi niyang minamaliit itong kuya niya. To the point na minamak niya pa to dahil sa mas mataas pa ang ranggo niya kesa sa kuya niya. Kaya naman vocal nga itong mas nakakatandang Marine at sinasabi niyang ayaw niya sa kapatid niya. So itong problema nga na to ang magiging susi para sa pivotal moment ng magkapatid na to. Dahil during Marineford War nga, specifically sa naging pagkamatay ni Ors Jr., kung matatandaan nyo, pinatay nga ni Gecko Moria itong si Ors Jr. Nung time pala na to, naipit itong magkapatid na Marines sa katawan netong si Ors. Though mahirap nga, pinilit makaalis netong mas matandang Marines sa paa ni Ors Jr. Hanggang sa bigla nga siyang may narinig na boses ng little brother niya, kung saan hinahanap siya. Yes, may urgency nga na tumulong itong si kuya kay little brother. Pero sa oras nga na to, may daan-daang lasers ang bigla na lang umatake sa direksyon nila. Kaya naman itong tapang nga niya na tulungan ang kapatid niya dahan-dahang nawala. In fact, napatalikod na nga siya thinking na iligtas na lang ang sarili niya. Pero nagbago nga ang lahat ng ito nung masaksiyan niya mismo yung tapang ni Luffy. Tapang na iligtas yung kapatid niyang si Ace. At dahil nga sa motivation na to, nagkaroon siya ulit ng tapang para tulungan itong kapatid niya. So in-emphasize rin naman ito later on. Dahil nung time nga na nagtatanungan itong magkakaibigang Marine sa isang bar kung sino ang paborito nilang mga pirata, nabanggit nga ng kapatid niya na si Luffy daw ang paborito neto. Mabalik nga kay Mini Nami, somewhat nga na nag-cross ang landas nila netong pinag-uusapan nating Big Brother na Marines. Tinulungan nga siya neto na puntahan itong Straw Hat Pirates para maibigay niya yung sulat niya kay Nami. Pero sa kasamaang palad nga, hindi nangyari itong misyon ni Mini Nami. Nabigo nga siyang maibigay itong fan letter niya kay Nami. Pero ang positive side nga neto, nakita niya mismo si Nami bago pa sila lumubog papunta sa Fishman Island. Kumbaga kahit hindi nagtagumpay itong si Mini Nami sa misyon niya, sinapuso nga niya yung pagiging idol niya kay Nami. Dahil similar nga kay Nami, ipinakita niya na kahit wala siyang devil fruit o lakas ng malalaking lalaki, kaya niyang talunin ang mga ito gamit lang yung utak niya. At ito nga yung ipinakita niya sa atin. Dahil similar nga kay Nami, tinakasan niya ng mabilis itong mga Marines na humahabol sa kanya. So overall nga, isang solid na experience ang mapanood itong One Piece fan letter. Sa mga hindi pa nga nakakapanood at naghihintay ng validation kung papanoorin mo ba to o hindi, ako na nga ang nagsasabi na panoorin nyo to. Dahil mabubuksan nga neto yung kaisipan nyo sa ibang perspective, lalo na sa nangyaring Marineford War. Kumbaga makikita nyo yung point of view ng mga normal lang na tao during sa gera na to. Anyway, bago nga matapos itong video na to, kukonti na nga lang yung stocks natin ng inilabas nating One Piece t-shirts. Salamat nga pala sa mga nag-avail at mag-a-avail pa lang. Kung trip nyo nga ng mga t-shirts na to bilang suporta na rin sa channel natin, ilalagay ko na nga lang yung link neto sa comment section sa ibaba kung saan nyo ito mabibili. So maglalabas pa nga tayo ng mga bagong design soon, kaya ilike nyo na yung mga pages natin. Bali ayan na nga yung review natin para sa latest animated novel ng One Piece na One Piece fan letter. At sana nagustuhan nyo. So yun lang, peace!